Breaking news! Bagong barko ng Pilipinas mula sa Indonesia. Nako, China gulat na gulat sa ginawa ng Indonesia sa Pilipinas. Samantala, gobyerno handang protektahan ang mga mangingisdang Pilipino sa mga agresibong aksyon ng China sa West Philippine Sea. Ito ang ating tututukan ngayong araw na ito. Saglit lang ito mga kababayan, kaya humanap na ng pwesto. Tara na, umpisahan na natin ito. Pang Hilonggo. Please subscribe and like and share. Ayon umano sa balita, ang state-owned ship builder o PAL Indonesia ay nagsagawa umano ng seremonya para sa isang 124-meter landing platform dock na inutos umano ng gobyerno ng Pilipinas. At ayon pa dito, ang Indonesia ay nagsagawa ng keel-laying at the first steel cutting ceremony para sa future of 124-meter landing platform dock ng Philippine Navy sa kanilang pasalidad sa Sarabaya, Java. At ayon pa dito, ang unang LPD ay inaasahan umano maihatid nitong 2026. At ayon pa sa nakalat nating impormasyon, ang nakuhang barko umano ng Pilipinas sa Indonesia na LPD na may haba umano ito na 124 metros at may lapad na 21.8 metros na may standard umano na displacement na 7,200 tons. At ayon pa dito, ang maximum speed nito ay 16 knots habang ang maximum operating range nito ay 9,360 nautical miles. At ayon pa nga rito, ang operational endurance nito ay aabot ng isang buwan at may kakayahan na magdala umano hanggang 600 katao. Maaari din umano magdala ito ng 3 helicopters, 2 landing craft utility at 2 rigid hull, inflatable boat at 2 karagdagan na maliit na bangka. At ayon pa nga rito, ang mga sasakyang ito ay may kakayahan sa iba't ibang military at non-military operation tulad ng amphibious landing, naval gunfire support, mass evacuation, humanitarian assistance at disaster response. At ayon pa dito, ang Philippine Navy ay meron na umunong 2 Indonesian made LPD, ang BRP Tarlac at ang BRP Davao del Sur. At ayon pa sa nakalat nating impormasyon, ang pag-aari ng Pilipinas ng mga modernong pasilidad tulad umano ng 124-meter landing dock platform mula sa Indonesian state-owned shipbuilder o PAL Indonesia ay maglalaan umano ng mahalagang kakayahan sa pagprotekta ng teritoryo ng Pilipinas sa West Philippine Sea. At ayon pa dito, ang pagkakaroon umano ng Pilipinas ng bagong barko mula sa Indonesia ay magbibigay sa Pilipinas na mas malawak na naval capability. Ang pasalidad tulad ng LPD ay mahalaga sa pagpapalakas ng kakayahan ng bansa sa maritime security operation at pagpapatupad ng soberanya sa mga teritoryo nito. Ang pagkakaroon umano ng bagong barko ng Pilipinas mula sa Indonesia ay mahalaga sa mga amphibious operation tulad ng paglalagay ng mga tropa, equipment at humanitarian aid sa mga lugar na kailangan ng tulong. Sa pamamagitan umano ng bagong barko na ito ng Pilipinas ay magkakaroon ng kakayahan na magpadala ng tulong sa mga lugar na apektado ng kalamidad o kaguluhan sa West Philippine Sea. At ayon pa dito, magbibigay din ito ng kakayahan sa Pilipinas na tumugon sa mga naturang disaster at humanitarian mission sa West Philippine Sea. Ang pagiging handa sa ganitong mga sitwasyon ay magpapalakas ng imahe ng bansa sa rehiyon. At ayon pa dito, ang pagkakaroon ng mga modernong pasilidad tulad ng LPDs na ito ay magbibigay sa Pilipinas ng kakayahan na magkaroon ng mga regular na naval presence at patrol sa West Philippine Sea. Ito ay makakatulong sa pagpapaigting ng soberanya ng bansa sa nasasakupan nitong teritoryo. At ayon pa dito, ang pag-aari ng LPDs ay maglalaan ng Pilipinas ng modernong naval capability na mahalaga ang pagpapalakas ng seguridad at pagprotekta sa teritoryo lalo na sa West Philippine Sea kung saan man may issue sa territorial dispute at maritime tension. Dahil sa ngayon, kailangan na talagang palakasin ng bansang Pilipinas ang mga kagamitan pandigma, lalo na umano ang mga barko ng Pilipinas, fighter jet, at sana matuloy na rin umano ang pagkuha umano ng Pilipinas ng submarino. Dahil sa ngayon, inaapi-api tayo ng bansang Chino sa mga teritoryo na pag-aari ng Pilipinas sa West Philippine Sea. Kailangan na ng Pilipinas na ma-improve ang kagamitan pandigma para maprotektahan ang ating mga soberanya dyan sa may West Philippine Sea. At ayon pa sa nakalat nating impormasyon, ang pagkuha umano ng Pilipinas ng 124-meter landing dock platform ay mula sa Indonesia ay may ilan umanong layunin
At ayon pa dito, isa sa pangunahing layunin nito, ang Pilipinas sa pagkuha umano ng LPD mula sa Indonesia ay may modernization ng kanilang naval capability sa pamagitan umano ng pagkakaroon ng mga advanced naval vessel tulad ng LPD na magkakaroon umano ang bansa na mas malawak na kakayahan sa maritime security at defense operation. At ayon pa dito, mahalaga rin sa pagpapalakas ng kakayahan ng Pilipinas sa previous operation, ito ay magbibigay sa kanila ng kapasidad ng magpapadala ng tropa, equipment at humanitarian aid sa mga remote areas sa mga lugar na apektado ng kalamidad. Ang pagkuha umano ng Pilipinas ng bagong barko mula sa Indonesia ay bahagi ng kanilang pangmatagalang layunin na palakasin ang kanilang naval capability, mapalawak ang kanilang kakayahan sa mga amphibious at humanitarian operation at mapanatili ang seguridad at soberanya sa kanilang teritoryo at maritime domain. At ito din umano ay suportado umano ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang patuloy na pagpapalakas ng mga modernong kagamitan ng Pilipinas. Ikaw kababayan, ano ang masasabi mo at makukomento mo dito? At sa iba pang mga balita, ayon umano sa balita, kumpiyansa si House Speaker Martin Romualdez na gagawin ng gobyerno ng Pilipinas ang lahat para maprotektahan ng mga mangingisdang Pilipino sa kabila umano ng babala ng China na huhulihin ng mga trespasser sa mga karagatan umano na pag-aari ng Pilipinas. Sinabi din umano ni Romualdez sa isang pahayag na puprotektahan ng administrasyon ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang mga mangingisda mula sa pambubuli umano ng China matapos aprubahan ng gobyerno nito ang isang bagong patakaran na nagpapahintulot sa Coast Guard nito na pigilan ng mga dayuhan na itunuring na iligal na tumatawid sa mga hangganan nito sa loob umano ng 60 na araw na walang paglilitis. At ayon pa dito, gagawin ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang lahat upang maprotektahan ang ating mga mangingisda sa pagpapatuloy ng kanilang mga aktibidad sa ekonomiya, kabuhayan sa loob ng ating exclusive economic zone ng Pilipinas, kabilang na ang Baho de Masilok, malapit sa Zambales at ang Pangasinan. At ayon pa dito, naniniwala rin si Romualdez na ang mga mangingisdang Pilipino ay hindi maituturing na trespasser kapag sila ay nangingisda sa loob ng exclusive economic zone ng Pilipinas, at idinagdag niya na ang China ay lumilipat sa teritoryo ng Pilipinas. Hindi masasabing trespasser ang ating mga kababayan, ang mga insect at iba pang mga dayuhan na iligal na pumapasok sa ating mga karagatan, pandagat sa ilalim ng internasyonal na batas at itinuturing na mga naghihimasok sa ating mga teritoryo ng pag-aari ng Pilipinas sa West Philippine Sea. At ayon pa sa nakalat nating impormasyon, sinabi mano ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. noong Sabado na ang bagong patakaran na ito ay pagpigil sa mga dayuhang mamamayan na tumawid sa mga hangganan nito sa kabila ng pagkakaroon ng isang maritime dispute sa Pilipinas ay ganap na hindi katanggap-tanggap. Ang ganitong uri umano ng aksyon ay ganap na hindi katanggap-tanggap. Ang Baho de Masilok o Scarborough Shoal ay isa sa mga inaangkin umano ng China na kanila daw yan teritoryo, na dyan umano madalas nangingisda ang ating mga mangingisdang Pilipino. Dahil dyan lang daw umano nakakarami ng huling isda itong ating mga mangingisdang Pilipino. Subalit ang China napakagahaman. Tipigilan na umano ang ating mga mangingisdang Pilipino na makapangisda sa ating mismo exclusive economic zone ng bansa.